Hindi makapagsalita si Lucas. Paano ba niya ipapaliwanag kay Zoe ang tungkol dito nang hindi niya mababanggit ang tungkol sa kanilang underground world? Napahinga siya ng malalim saka tumingin sa naguguluhang mukha ni Zoe. I don't think kailangan mo pang malaman ang mga dahilan niya. Labas ka na dito. Yun lang ang sinabi niya saka siya lumabas ng kondo dahil ayaw na niyang madagdagan pa ang mga tanong ni Zoe. Sa ngayon, wala rin naman siyang mahagilap na isasagot dito. Maski siya ay naguguluhan ngayon, ang gusto na lang niya ay mapag-isa. Nagtungo siya sa isang bar at uminom ng uminom. Maya-maya pa ay tumatawag si Clara sa kanya. Ngunit hindi niya sinasagot ang tawag nito. Maski si Zoe ay nakailang missed calls na rin. Patuloy lang siya sa pag-inom. Gusto niyang lunurin ang sarili sa alak. Baka sakaling mabura ang lahat ng mga masasakit na alaala. Hindi siya makapaniwalang hinayaan lamang ng kanyang ama na mangyari ito sa kanya. Paano nito pinayagan si Clara sa kalokohang ito? O baka ang matanda pang nag-utos na gawin ang ganitong kalokohan ng kanyang asawa. Asawa? Hindi na niya ngayon alam kung saan ito nakapwesto ngayon sa puso niya. Naguguluhan na rin siya ngayon sa tunay niyang nararamdaman para kay Zoe. This is insane. Masakit para sa kanyang malaman na pinaglaruan siya ng mga taong minahal niya ng labis. Malungkot si Clara habang sinusundan ng tingin ng papaalis na si Lucas. Ang dami niyang gustong sabihin, ngunit walang lumalabas sa bibig niya ng mga sandaling yon. Alam naman niyang hindi kasalanan ni Lucas na nangyari. Ngunit mas lalong hindi niya kasalanang mahulog ang loob niya rito. Ngayon ay hindi na niya alam kung sino ang pipiliin ito sa kanilang dalawa ni Clara. Ngunit ngayon pa lang ay parang nararamdaman na niyang hindi siya ang pipiliin ito. Sino nga lang ba ako sa buhay nito? Dispensable naman ako. Pwedeng palitan anumang oras. Pero ang original, syempre ay ito talaga ang nagmamay-ari sa puso nito. Kasalukuyan siyang nagdadamdam nang may kumatok sa pinto. Nang silipin niya kung sino yon, ay nagulat siya nang makitang si Clara ang nasa labas ng bahay. Hindi tuloy niya alam kung pagbubuksan niya ito o hindi. Pakiramdam niya ay naninikip ang kanyang puso habang pinagmamasdan ito. Para silang pinagbiyak na bunga ngayon. Napakagaling ni Lucas para makopya ng perpekto ang mukha nito. Unti-unti niyang binuksan ang pinto. Hi! Nakangiting bati nito sa kanya, saka pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. OMG, para silang kambal. Ang tanging pagkakaiba lang nila ay ang kanilang height dahil mas matangkad siya ng kaunti dito. Napansin rin niyang dire-diretso ang manipis nitong buhok, unlike sa kanya na may pagka-wavy, at kailangan pa niya magpa-parlor or plansyahin ang kanyang buhok para ma-achieve pagkagaya ng buhok ni Clara. Hindi na nito hinintay na papasukin niya, kusa na itong pumasok sa loob habang iginagala ang paningin sa paligid. Saka lumingon sa kanya. I'm glad na hindi mo pinababayaan ang unit na to. May pait sa mga labing umiti ito sa katuluyan ng humarap sa kanya. I won't roam around the bush. Ngayon nagbabalik na ako. Gusto kong sabihin sa iyo na maaari ka nang umalis sa buhay ni Lucas. Anito sa kanya. Si Lucas lang ang pwedeng magsabi sa akin yan. Matapang na sabi niya rito. Matapos nitong lokohin ng lalaki, ito pang may ganang magpalaya sa kanya? Sa pagkakaalam ko, matagal ka nang wala para sa kanya. Really? Anitong napangisi. Kaya ba kinopya niya ang mukha ko at inilagay sa mukha mo? Nanunuyang sabi nito sa katiningnan siya ng matiim. Mahal na mahal ako ni Lucas. Yang mukhang tinataglay mo ngayon, yan ang nagpapatunay kung gaano niya ako kamahal. Ano sa palagay mong mangyayari sa iyo ngayong nagbabalik na ako? Tanong nito sa kanya. Paano mo nagawang lokohin si Lucas? Tanong naman niya rito. Kung talagang mahal mo siya, bakit mo siya pinaglaruan? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa iyo. May mahalaga akong dahilan kung bakit ko ginawa yun. Sagot nito sa kanya, saka tinitigan siya ng mabuti. Ikaw, paano mo napaniwala ang sarili mo na gusto ka nga ng asawa ko kung sa tuwing tinitingnan ka niya, mukha ko ang nakikita niya? Isn't that alarming ha, Zoe? Hindi siya makapagsalita, ngunit ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata.
Alam niyang wala siya talagang kalaban-laban sa sitwasyon nilang ito. Ako ang talo dito, ngunit hindi ako papatalo. Hindi na niya papayagang maulit pa ang dati na hinayaan lamang niyang talunin siya ng isang babae sa pag-ibig. Handa na siyang lumaban at ilalaban niya ang damdamin niya para kay Lucas kung kinakailangan. Sa palagay mo, mapapatawad niya ang lahat ng ginawa mong to sa kanya, ha, Clara? Oo, maaaring ang kinopya niya lang ang mukha ko sa mukha mo. At oo, pwedeng ikaw ang nasa isip ni Lucas habang ako ang kasama niya. Pero sa ginawa mong panloloko sa kanya, sa palagay mo, ganun lang kadali sa kanyang tanggapin yun? Sinaktan mo siya ng sobra. Akala niya pumanaw ka na ngang talaga. Pero pinaglalaroan mo lang naman pala. Ano bang kalokohan ang pumasok sa utak mo para gawin yon, ha? I don't owe you any explanation, Zoe. Naipaliwanag ko na kay Lucas kung bakit ko nagawa yon. Kaya pwede ba, umalis ka na lang? Lumayas ka na sa buhay namin. Hayaan mo na kami maging maligayang muli ng asawa ko. Hindi ako mawawala sa buhay ni Lucas hanggat hindi itong magpapaalis sa akin. Mariing pahayag niya rito. At hindi mo na siya asawa. Simula nang lokohin mo siya, nawalan ka na ng karapatan sa kanya. Paalala niya rito. Kailangan kong gawin yon dahil may mabigat akong dahilan. Pero kahit na kailan, hindi ko plinanong lokohin siya. Sigaw nito sa kanya. Mahal ko si Lucas at kung nahirapan siya nang mawala ako, mas doble ang hirap na dinanas ko. Wala kang alam. Kaya huwag kang umasta dyan na parang alam mo ang lahat ng nangyayari dito. Pansin niyang tuluyan nang napaiyak si Clara. Alam niya kung gaano kasakit na ipaglaban ang nararamdaman nito dahil naranasan niya iyon kay Desmond. Ngunit hindi kagaya ng nangyari sa kanila ni Desmond. Kailanman ay hindi niya ito niloko. Ito ang nanloko sa kanya. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung mapapatawad ka pa ni Lucas sa ginawa mo sa kanya. Naranasan ko na rin ang lokohin. Kaya alam ko ngayon kung ano ang nararamdaman niya. Hayaan mo si Lucas na mag-decide dun para sa kanya. Halos paanas lamang na sagot nito. Alam kong maiintindihan niya ako. Alam kong hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin niya ako. Buong kumpiyansang sabi sa kanya ni Clara. May pait sa mga labing napangiti siya. Hindi na siya nito kailangan kumbinsihin tungkol doon. Totoo naman kasing mahal na mahal ito ng lalaki. Kaya hindi na siya magtataka pa kung handa itong patawarin ni Lucas. Halata ni Zoe na umiiwas sa kanya si Lucas. Gusto niya itong kumprontahin tungkol kay Clara, ngunit kinatatakutan naman niya ang isasagot nito. Kaya wala siyang nagawa kundi ang makiramdam. Feeling niya ay naghihintay lamang ito ng tamang panahon para makipaghiwalay sa kanya. Kinatatakutan niya ang araw na iyon, ngunit ipinapangako niyang hindi na siya papayag na basta na lang itong ibibigay kay Clara nang wala siyang laban. Iniisip pa lang niya na maghihiwalay sila ay napapaiyak na siya. Ipinatong niya ang kape sa harap ng lalaki. Nakatingin siya sa mukha nito, ngunit parang iniiwas ni Lucas ang mga mata sa tingin niya. Don't worry, hindi kita kukulitin. Sabi niyang mabilis nang tumalikod at nagmamadaling pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Simula na magbalik si Clara, gabi-gabi na yata siyang walang ginawa kundi ang umiyak. Hindi pa rin siya dalawi ng antok. Nararamdaman niyang gising pa rin si Lucas dahil naririnig niya ang ingay na nililikha nito sa kusina. Nang silipin niya ito, ay nakita niyang umiinom na naman ito ng alak. Parang gabi-gabi na tong ganoon, simula nang malaman itong buhay si Clara. Nag-aalanganing lumapit siya rito. Lasing ka rin kagabi. Puna niya sa kanapansin ng kape na ginawa niya para rito. May pait sa mga labing napangiti siya. Ni hindi mo ginalo yung kapeng ginawa ko. Mas masarap ba siyang gumawa ng kape? Tanong niyang hindi na maitago ang selos na nararamdaman. Bahagya lang siyang tiningnan ni Lucas, ngunit hindi sinagot ang tanong niya. Parang walang narinig na muli itong nagsali ng alak sa baso. Nakapagdesisyon ka na ba kung sino sa amin ang pipiliin mo? Hindi pa rin ito umimik. Simula nang bumalik si Clara, nag-iba ng pakikitungo mo sa akin. Alam kong ito naman talaga ang original. Spare part mo lang ako, hindi ba?
Ani ang bahagya pang pumiyok. Pero gusto kong malaman mo na mahal na kita. At hindi ko siguro kaya kapag si Clara ang pinili mo. Kaya ngayon pa lang, gusto kong malaman mo na handa kong ipaglaban ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero syempre, kung si Clara ang pipiliin mo, wala akong magagawa. Basta titiyakin kong ibibigay ko ang lahat para ako ang piliin mo. Zoe, for now, ayoko muna mag-isip ng kahit na ano. Kaya please, let's not talk about it, okay? Pakiusap ni Lucas sa kanya. And please, pwede bang hayaan mo muna ako mag-isa? Napabuntong hininga siya, saka tumayo na at bumalik sa kanyang kwarto. Sa kabilang banda, parang wala sa sarili si Zoe habang naglalakad sa loob ng mall. Gusto lang sana niyang magpalamig at makalimot. Magsha-shopping sana siya, ngunit bigla siyang nawalan ng gana nang muling maalala ang nangyayari sa kanila ni Lucas. Kung kaya't umorder na lang siya ng kape at tumambay sa loob ng coffee shop. Pero laking gulat niya nang bigla na lamang lumapit sa kanya si Desmond. Mukhang may problema ka. Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Hindi mo nga napansin ang paglapit ko. Pasensya na, may iniisip lang ako. Aniya rito. I hope hindi lalaki yan, dahil kung hindi, magsiselos ako. Pabiro nitong sabi, ngunit pilit na lamang siyang natawa sa sinabi nito. Ngayon niya natiyak na tuluyan na naglaho ang nararamdaman niya para kay Desmond. Maski nga yung galit na nararamdaman niya noon dito, ay parang unti-unti na rin naglalaho. Siguro ay dahil gusto niyang ipagpasalamat na kung hindi dahil dito, ay hindi niya makikilala si Lucas. Ngunit dapat nga ba niyang ipagpasalamat na nakilala niya si Lucas? May alam akong paraan para mawala yung problema mo. Dinig niyang sabi ni Desmond sa kanya. I mean, mas mabisang paraan para makalimot kahit papaano. Sabi nila, mas mahusay ang alak pampalimot ng problema kaysa ang uminom ng kape. Hindi siya umimik. Alam niyang gusto lang naman itong maka-score sa kanya. Ngunit mukhang hindi siya titigilan ni Desmond hanggang hindi siya pumapayag na makipag-inuman dito. Naisip niyang baka nga mas mainam na malasing siya ngayon para mas madali siyang makatulog. Makikipag-inuman ako sa iyo kung mangako kang hindi mo ako pagsasamantalahan kapag nalasing ako. Sagot niya kay Desmond. Napangisi ang lalaki. Ano ba namang palagay mo sa akin? Yun na nga eh, alam ko kung anong iniisip mo. Nakangusong sabi niya. Pero kung mangangako kang magbe-behave ka at hindi mo na uulitin yung pamimilit sa akin, why not? Sagot niya sa dating asawa. Ngayon lang ulit ako magpapakalasing. Namumungay na ang mga mata niya, wala siyang tinatanggihan sa bawat sali ng alak sa kanyang baso. Tell me, Desmond, bakit mo ko pinagpalit sa Sophia na yon? Sa sobrang kalasingan, ay nakalimutan niyang iba nga palang katauhan ng pagkakakilala nito sa kanya ngayon. Pansin niyang kumunot ang noo ni Desmond. What do you mean, Clara? Hindi pa ba malinaw sa'yo na kaibigan ko lang si Sophia? Ang lakas ng tawa niya. Don't lie to me, Desmond. Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa inyong dalawa? Napapailing na sabi niya, saka muling tinungga ang alak sa baso. Anyway, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. I'm glad na natapos na ang tungkol sa ating dalawa. Tila naguguluhang tinitigan siya ni Desmond. But I don't understand. Bahagya itong natawa. Baka ibang lalaking iniisip mo. Lasing ka na nga yata talaga. Para tuloy gusto ko na magtampo sa'yo. Ako ang kasama mo, pero iba naman ang iniisip mo. Sabi nitong ginagapang isang niyang kamay, saka tumiimang tingin sa kanya. Seryoso ako sa'yo, Clara. Gusto ko tang pakasalan. Ang lakas ng tawa niya. Papakasalan mo na naman ako? Bugok! Sinong niloloko mo? Napapailing si Desmond habang nagtataka sa mga sinasabi niya. I think you're drunk. Dadalhin na kita sa kwarto para makapagpahinga ka. May nireserve akong kwarto para sa ating dalawa. Sabi nitong inilapit ang labi sa kaliwang tenga niya. I'm sure mag-e-enjoy ka. Pero parang wala siyang naririnig. Nagsalin siyang muli ng alak sa kanyang baso habang si Desmond ay abala ang isang kamay sa paglalakbay sa hita niya. May pait sa mga labing napangisi siya. Hindi na siya tinatabla ng mga hawak nito.
Ngunit napapapitlag siya nang maramdamang dumidiretso na sa loob ng suot niyang bestida ang kamay nito. Desmond, please! Sabi niyang umisod palayo dito. Oh, come on Clara. Alam ko namang gusto mo rin to eh. Don't flatter yourself too much, Desmond. I'm over you now. Nainis na sabi niya rito. Tumayo na siya para sana umalis. Ngunit unti-unti siyang nakaramdam ng pagkahilo. Inalalayan siya ni Desmond. Pilit siyang kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak nito sa bewang niya. Ngunit hindi niya alam kung bakit nanghihina siya. Hanggang unti-unti na siyang nawala ng malay. Hindi na niya alam nang buhatin siya ng lalaki patungo sa ipinareserve nitong kwarto para sa kanilang dalawa.